Mga kwentong pambata. Ang magkakapatid ng Serendipity. Matagal na panahon na ang nakalipas sa isang magandang kaharian na tinatawag na Serendipity. May nakatirang hari na may 3 anak, si Eleanor, si Lucia, at si Irene. Maniniwala ka bang ang 3 prinsesa ang tagapagligtas ng kaharian? Palagi silang nakahanda para tumulong sa hari. Pero teka, tulungan niyo ko. Nasaan na ang magiting kong tagapagligtas? Nasaan na ang prinsipeng magliligtas sa akin? Ang mahal kong prinsipe. Tulong! Ano ba naman to? Prinsesa, bakit po kayo mag-isang pumunta rito? Anong ginagawa mo rito? At nasaan na ang mga mandirigma ng kaharian? Wala ba silang pakialam sa prinsesang humihingi ng tulong? Sigurado naman akong hindi sila maniniwala sa prinsesang humihingi ng tulong. May sinasabi ka ba? Wala. Wala po, kamahalan. Umuwi na po tayo. Kailangan niyo pa pong maghanda sa pagdiriwang at sigurado po akong hinihintay na kayo ng mga kapatid niyo. Kilala ang 3 magkakapatid ng kaharian sa palagi nilang pag-iimbita sa pagdiriwang. Woohoo! Alam niyo bang umalis muna sina Ama? Kaya naman sa atin ang buong kaharian hanggang bukas. Hay, alam niyo na, ganun pa rin. Sinubukan ko ulit ipahamak ang sarili ko. Pero wala. Walang prinsipeng dumating. Hindi ko maintindihan. May mali ba sa ginawa ko? May kulang pa ba sa pag-arte ko? Hay, siguradong kulang pa nga ang ginawa mong pag-arte, kapatid. Bakit kaya hindi tayo uminom ng pampatulog para makatulog tayo? Malay mo may dumating na prinsipe para gisingin tayo. Tama ka. Pero paano naman ang mga pagdiriwang? At nako, isa pa. Paano na ang mga kuko natin? Nako, lagot! Hindi! Labis na nag-alala ang hari para sa 3 niyang anak. Hindi niya na alam ang gagawin. Isang araw, pinatawag niya ang mga anak niya. Mga anak, ito ang kasulatan na pinamana sa akin ng ating mga ninuno. Gusto kong basahin niyo ito. Ama, sinasabi po ng kasulatan ng 3 katangian ng totoong pinuno. Kaalaman sa direksyon, paningin, at pangunawa. Sinasabi rin ito na ang tunay na pinuno ng Serendipity ang siyang makakatuklas ng totoong halaga ng kahariang ito. Siguradong isang prinsipe yon. Ganito po, bakit po hindi natin ipatawag ang kabilang kaharian para sa isang paligsahan, Ama? Tsak na isa sa mga mandirigma nilang magagawang pamunuan ng ating kaharian. Magandang ideya yan. Isa na namang pagdiriwang, ang saya! Hindi. Tanging ang kapalaran lang ang sinusunod dito sa ating kaharian. Kayong 3 ang maghahanda sa paglalakbay para hanapin ang nararapat na mamuno ng ating kaharian. Gawin niyo ito para sa akin, mga anak ko. Kung ganon, wala na pong salo-salo? Maagang umalis ang mga prinsesa para sa kanilang misyon. Napagpasya nila na maghiwa-hiwalay ng direksyon sa paglalakbay. Hahanapin nilang 3 ang nararapat na mamuno. Maaaring isang prinsipe at dadali nila ito sa kanilang ama. Ito ang inakala nila na huling desisyon ng hari. Nang makapasok si Eleanor sa kagubatan ni Megor, nakarating siya sa isang maze. At may nakatayo sa harapan nito na isang unicorn. Kamusta, prinsesa? May hinahanap ka ba? Naglalakbay ako para hanapin ang nararapat na prinsipe ng aming kaharian. Mas maganda siguro kung aalis ka sa dinaraanan ko. Kung ganon, papaano ko kaya matutulungan ng prinsesang naglalakbay?
Kung ang mahanap ang karapat-dapat na pinuno, ang nais mo, tiyak na magagawa mo yun. Sa dulo ng maze na ito. Pero tandaan mo ang payo ko, prinsesa. Kailangan mong tandaan kung saan ka nanggaling at gamitin mo yon sa susunod mong hakbang. Makakatulong yun na bigyan ka ng kaalaman ng tamang direksyon na pupuntahan. Sinunod ni Eleanor ang payo sa kanya. Dahil tinatandaan niya ang dinadaanan niya, naiiwasan niya na maulit ang kanyang dinadaanan. At nagawa niyang makarating sa dulo, imbis na maligaw siya sa loob ng maze. Magaling, prinsesa! Nakita mo na? Konting kaalaman sa direksyon at mahahanap na natin ang tamang daan. Paano ka nakarating dito? Ano ka ba? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, makabalik ka na agad sa kaharian niyo. Maaaring hinihintay ka na ng tunay niyong pinuno roon. Eto, kunin mo. Regalo ko yan para sa'yo. Labis na natuwa ang prinsesa nang malaman niya na nasa palasyo na ang kanyang mahal na prinsipe. Kaya agad siyang bumalik. Samantalang, nakarating si Lucia sa isang bundok. Napakaraming hayop na nakatayo sa gilid nito. Na may bangin sa dulo na nais nilang tawirin papunta sa kabilang dulo. Naliligaw ka ba, prinsesa? Ah, nako, hindi. Sa katunayan, hinahanap ko ang aking mapapangasawa. Alam mo na, yung mamumuno sa serendipity. Pero sa ngayon, nag-aalala ako sa mga nilalang na to. Kailangan nilang makarating sa kabila. Sa totoo lang, matutulungan mo sila. Alam mo ba na may kakaibang paningin ang mga tao? Isa itong mahiwagang kabundukan. Hahayaan ka nito na gumawa ng isang tulay sa tulong ng kapangyarihan ng isip mo. Basta't magkaroon ka lang ng malinaw na itsura ng tulay sa isip mo. Pero dapat mapanatili mo ito. Kapag nawala yon, mawawala rin ang tulay. Agad na nag-isip si Lucia. Gusto niya lang sanang mag-isip ng isang simpleng tulay para makatawid sa kabila at magpatuloy sa paglalakbay. Pero nag-aalala siya sa mga hayop na kailangan din makatawid doon. Kaya naman napagpasyahan niya na mag-isip ng mas malaki at mas matibay na tulay. Komplikado ang tulay na naiisip niya at mahirap itong panatilihin. Nasira ito ng maraming beses. Pero sa wakas nagawa niya rin. Hinatid ng prinsesa ang mga hayop sa kabilang dulo. Magaling! Nakita mo na? Kayang gawin ng tao ang lahat sa tulong ng konsentrasyon at malinaw na imahinasyon. Heto, regalo ko yan para sa'yo. Mananatiling nakamarka ang tulay na ginawa mo sa iyong paningin. Kailangan mo nang makabalik, prinsesa. Naghihintay sa palasyo ang totoong pinuno ng kaharian niyo. Ano? Paano mo nalamang... Paalam, prinsesa. Naguguluhan man, umalis si Lucia para bumalik sa palasyo. Nang oras din yun, sa kagubatan ng Pico Berries. Prinsesa, ayos ka lang ba? Nasaan na ako? Nandito po kayo sa tahanan namin. Dumating po kayo kanina at nawalan kayo ng malay. Nakatira ang pamilyang ito sa gubat ng Pico Berries, prinsesa. Siguradong hindi alam sa palasyo nyo ang tungkol sa kanila. Dito sila nakatira sa gubat. At masaya sila na meron silang mga bagay na gusto nila. Ano sinasabi mo? Wala silang kahit ano. Pasensya na po, kamahalan. Pero mali po kayo. Kasama ko po ang anak at asawa ko rito. May sariwa kaming hangin at araw. May malinis na tubig. At sariwa rin po ang aming mga gulay. Wala na po kaming mahihiling pa.
Hindi ito pamumuhay. Wala kayong makakatulong. Totoo, wala nga po. At mukhang hindi naman po nila kailangan na tumira sa napakalaking tahanan. Napatahimik si Irene. Naisip niya na mali ang pananaw niya sa isang tahanan. Ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya. Naisip niya ang kasiyahan at pagiging kontento ang mahalaga sa tahanan, hindi kasaganahan at magagarang kagamitan. Bigla na rin nakaramdam ng lungkot si Irene. Naisip niya ang ama at mga kapatid niya at kung gaano siya kasaya na makasama sila. Yun nga lang, balak ipaputol ng palasyo ang lahat ng puno rito para gumawa ng kalsada na papunta sa kabilang kaharian. Kagaya mo, prinsesa, mukhang hindi rin po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng tahanan. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ito ang tahanan nila. Tulad ng palasyo na tahanan ko. Babalik na ako sa palasyo ngayon din. At ipapatigil ko ang pagsira sa gubat na ito. Hahanap kami ng ibang daan papunta sa kabilang kaharian. Anong halaga ng kapayapaan kung makakasira naman ito sa tahanan ng iba? Labis na natuwa ang unicorn. Mayroon siyang binigay na isang kwintas kay Irene bilang isang regalo. At gaya ng sinabi niya, agad na bumalik si Irene sa kaharian ng Serendipity at hindi na naglakbay para hanapin ang tunay na pinuno. Kaya naman, halos magkakasabay bumalik sa palasyo ang magkakapatid. Binahagi nila ang mga naging karanasan nila. At nang malapit na sila makapasok sa palasyo, naging isang mahiwagang bagay ang mga kwintas na nasa leeg nila. Isang baston kay Eleanor, bolang kristal kay Lucia, at isang korona na may kulay pulang hiyas para kay Irene. Anong nangyayari? Isang paggalang para sa magkakapatid ng Serendipity. Ikaw? Mga anak, nakompleto niyo ang pamana! Ano pong pamana? Isang mahiwagang kaharian, ang Serendipity. Ilang taon na itong naghintay para sa inyong magkakapatid na sinabi na sa alamat na mamumuno dito sa kaharian. Kayong tatlo ang bagong simula, ang gabay sa patutunguhan, hinaharap at ang kabutihan. Hinihintay na kayo ng buong kaharian para pamunuan sila. Halos isa lang akong tagabantay ng ating kaharian, mga anak. Naganda kayo sa paghahanap ng tunay na pinuno at ang tadhana ang nagdala sa inyo nang bigyan kayo ng mga bagay na hindi nyo man lang inakala. Ito ang tunay na diwa ng Serendipity. Tandaan nyo, mga prinsesa, kayo lang din ang mga tao na hinahanap ninyo. Dinala ang magkakapatid sa malaking bulwagan at sa mataas na trono. At nang tanggapin nila ang nararapat nilang katayuan, bumukadkad ang mga bulaklak sa buong kaharian. Gamit ang kanilang mga bagong kakayahan, gumawa ang magkakapatid ng 3 pagbabago sa kaharian. Si Eleanor, ang nakakaalam ng pagkakaiba ng kaharian at nagtakda ng isang natatanging konseho ng mga tagapayo. Ginamit ni Lucia ang paningin niya ng isang maunlad na pamayanan at gumawa ng bagong sistema ng edukasyon para sa mga susunod na batang henerasyon. At pinamunuan ni Irene ang mga proyekto ng pagpapaunlad ng kaharian sa pamamagitan ng pag-iingat sa kabuhayan ng kalikasan. At tinawag itong suportadong pagpapaunlad. Nagkaroon ng buhay ang kaharian ng Serendipity nang mahanap na ang mga bagong pinuno na nakilala bilang ang magkakapatid ng Serendipity.